Hello, hello mga tao, it is me, Apple with me, at welcome back dito sa masikip na kwarto na to. Dito sa surprise, nandito ulit tayo sa Creeper Farm na ginawa ng ating mga kasama sa ating realm. Ikaw, Zones! Yes, welcome back to Minecraft. Dito sa Creeper Farm nga ng ating mga kasama. So, super effective Creeper Farm nila. Naka-on siya ngayon and tingnan natin yung loot. Oh, look at that, ang dami nilang gunpowder, yes. So, nandito tayo ngayon dahil kung naalala nyo last episode, nakuha natin yung ating elytra. So, kailangan natin ng madaming rockets sana and kailangan natin ng gunpowder para makagawa ng mga rockets na yun. So, simple lang yung plano natin for today. Gagawa tayo ng sarili nating Creeper Farm. Hey, yes. Wow. Pero baka naisip nyo, sayang naman sa oras yan. Nakagawa na nga ng Creeper Farm mga kasama mo dyan. Gagawa ka pa ng isa pang Creeper Farm. Ano ba yan? Ano kalokohan yan? Walang kwenta nanay mo. Ay, what? Pero yeah, okay. So, yung naisip ko nga is gusto ko dati pa gumawa ng Creeper Farm and medyo naunahan tayo ng mga kasama natin dito sa realm. Pero parang hindi sayang yung effort namin pareho. Yung Creeper Farm nila, tatabihan ko lang yung Creeper Farm nila with my own Creeper Farm. Yan, somewhere dyan, siguro sa side na yan or maybe dito or sa kabilang side. Basta mula sa iisang EFK spot magiging active yung pareho naming Creeper Farm. So basically magkakaroon tayo ng mega gunpowder farm dahil may dalawa tayong Creeper Farms na nakakonect together. Okay, so nag-experiment ako dito para mahanap yung perfect spot para sa Creeper Farm na to. At itong block na to, dito ata yung pinakamagandang spot para mag-AFK sa Creeper Farm ng ating mga kasama. Dahil kung titingnan natin dito sa baba, yung redstone nila, ayun, gumagana pa mula sa spot na to. At ayan, kita nyo, nakakapag-spawn pa tayo ng mga creepers. At importante din na hindi tayo sobrang malayo sa mga creepers na yan dahil kung lumayo sila masyado sa atin, magdi-despawn sila. So kung nakatayo tayo dito, tingnan nyo siya, yun, mahulog yan. And ayan, umabot siya sa kill chamber natin. So, hindi siya nagdi-despawn. Very good. Kaya yun nga, sa tingin ko, ito yung parang perfect spot na para sa creeper farm ng ating mga kasama. Dahil yun nga, nakakapag-spawn pa tayo ng mga creepers at hindi sila nagdi-despawn pag nahulog na sila dyan sa kill chamber at active pa yung kanilang redstone mula dito. So, kung tingnan natin dito sa kabilang side naman, ito, yung medyo nasimulan ko na yung ating creeper farm. So, ito, makikita natin over here yung pinakaunang block ng ating creeper farm. Yes, yan. Yung laki ng progress natin. Okay, pero kita nyo yung line of netherrack na yan. Ano yan? 23 blocks. Dahil, ginugol ko to sinasabi sa Google na kailangan ng at least 24 blocks mula sa player o sa AFK spot natin para makapag-spawn tayo ng creepers. At itong unang block na linagay natin, yan yung 24th block mula sa AFK spot natin. So pwede na nga natin simulan yung pagbe-build ng ating creeper farm dito. At yung design ng creeper farm natin, sa tingin ko kapareho niya lang yung yung design ng creeper farm na ginawa nila Popoy, yung ating mga kasama dito sa realm. Ito, yung creeper farm na to, ay sa tingin ko parehong tutorial lang din yung susundan namin. Tutorial by JC Plays. Yes, the best Minecraft Bedrock tutorial man sanas. Hey, di ko alam kung siya talaga yung the best tutorial Minecraft Bedrock whatever. Pero usually pinupload ko yung mga videos niya dahil madali lang sila sundan. But, okay, ito na. Sisimulan na talaga natin yung pagbe-build ng ating creeper farm. So, itong unang block natin dito, part siya ng panlima, as in yung 5th spawning platform na pinaplano ko. Gagawa pa tayo dyan sa baba. At dyan sa taas, ng ilan pang spawning platforms. Na-build ko na kasi yung creeper farm na to sa isang lumang realm namin. At kinokopya ko lang yung exact build na to dito sa mas bagong realm natin, sa Calzones. And, para medyo mas magets nyo yung pinaplano ko dito, mag-jump tayo into that lumang realm namin sa creative mode para mapakita ko lang sa inyo kung ano yung balak ko i-build dito sa Calzones. And ito na siya. Wow, ang ganda! Okay, yun na yun. So ito, nasimulan ko na yung pagbe-build ng ating creeper farm at syempre hindi ko na ipapakita yung bawat block na piniplace natin dito. Papakita ko na lang mga highlights na nangyayari habang nagbe-build ako. Tulad na to, may na-discover ako parang bug. Pag i-hold down ko yung right mouse button pag nagpe-place ako ng blocks, ayan. Ayun, tumataas yung blocks. Ano yun?
Ano nangyari doon? Bakit siya tumataas? Hindi ko nga makita yung ibabaw ng block na to. Tapos bigla lang may block sa ibabaw niya. Medyo nakakainis nga dahil hindi ko ma-hold down lang yung right mouse button. Oh, ano nangyari na naman? Ano ba yan? Bakit siya tumataas doon? Hindi ko get siya ba tong game design o bug ba to? What's happening here, Mojang, ha? Okay, so itutuloy ko na nga lang muna yung pagbe-build ng ating spawn platforms at i-update ko kayo mamaya. Pero, papakita ko muna. May shield, may mango, wow! And ito na, another update sa ating creeper farm. Dito sa left side, yung creeper farm nila Popoy. Atin ito, yung hindi pa tapos. Pero natapos ko na lahat ng mga spawning platforms. So, yung next step ay yung para sa akin, pinaka hindi masayang step sa pagbe-build ng mga creeper farm dahil maglalagay tayo ng sobrang madaming buttons at mga trapdoor. Kaya meron akong shulker box dito na may sobrang madaming kahoy. And kahit ngayon pagkuha pa lang ng mga kahoy na to, medyo matagal-tagal na yon. So, lalo na ito pang paglalagay ng mga buttons at mga trapdoors sa mga spawning platforms natin. Pero, bahala na. Sisimulan na natin yung fun times. Yay! Oh, look at my shield. May mango. Wow, mango. Whoop, may nag-spawn. What the heck is this? What is this? Oh. Okay, so meron pa rin nag-spawn na mga pillagers or pillager patrol squad, whatever tawag sa kanila sa ating creeper farm dito kahit na naglagay ako ng sobrang madaming torches. Iba kasi ata yung spawn mechanics nila. Yeah, okay. Okay, ito na guys. Finally, natapos ko na paglalagay ng sobrang madaming trapdoors at buttons sa mga spawn platforms ng creeper farm. Except dito sa pinakataas na platform natin. Wala pa siyang trapdoors dito sa ceiling dahil wala pang bubong yung ating creeper farm. Gagawa tayo tulad nun yung bubong nila Popoy sa kanilang creeper farm. Pero gusto ko lang rin ipakita. Mga friends natin dito, may mga lamas tayo dahil yung wandering trader na may-ari sa kanila, nahulog siya mula dun sa pinakataas na spawn platform kanina. So, in case naisip niyo, no, wala akong kinalaman sa paghulog ng wandering trader na yon. Nahulog siya mag-isa. So, itong dalawang lamas niya, i-adopt na lang natin sila. Sila magiging best friends natin at dadalhin natin sila sa base natin sa future. Sa ngayon, sila muna yung mga friends natin dito habang nagbe-build. Hala guys, tingnan nyo to. Merong isa pang lama dito. Yung lead niya. So, hindi ko lang kung nasan yung wandering trader na naman. Baka nahulog nga pati. May isa pang lama dapat nakasama to. Pero, bahala na. So, bababa natin siya doon with yung llama friends natin kanina and gagamitin natin itong water bucket para sana mag-swimming na lang kami pababa. Nice and slow, super gentle lang. Ayan, yes. Sunod ka po. Buhay pa siya. Okay. Sorry llama, sorry. Dito tayo dito. May tasong siya pataas. Baka ma-damage ko ulit. Ay, excuse me. Ayan, buti may tubig doon. Okay. Dito siya with our friends. Yes. Ito na guys, finally tapos na yung roof. Hindi ko na-expect na matatagalan ako ng sobra dito. Ang laki kasi ng bubong na to, ang daming blocks na kailangan. Tapos may slabs pa na ipapatong sa ibabaw ng mga blocks na yun. Naubusan na rin kasi ako ng deep slate. Pero akong 1.5 shulker boxes ng deep slate. Tapos naubos yung lahat. So, kinailangan ko pa mag-mining. Pero at least tapos na ata lahat ng mahihirap na parts dito sa farm na to. Ito na lang yung trident killer kailangan natin gawin. Pati yung tubig dito sa may sides na to. Tatanggalin natin lahat ng mga torches. Tapos gagana na yung ating farm sana. So, ito na guys, natapos ko na yung ating trident killer. So, yung next step ay kailangan ko na lang lagyan ng tubig itong square area na to. Kaya kinuha ko yung ating mga llamas dito para ibaba sila sa ating trident killer area para maging mas safe yung ating mga best friends dito sa langit. So, tinakpan ko muna yung butas papunta sa ating trident killer para makagawa ng infinite water source at makapaglagay ng tubig dito sa mga stairs over here. And lastly, tinanggal ko yung mga torches sa bawat spawning platform para dumilim na sila at makapag-spawn na mga creepers. At pumunta ako sa ating AFK spot at naghintay para lang i-check kung gumagana yung creeper farm natin, kung nagsaspawn talaga siya ng mga creepers. And look at that creeper there.
At mula sa ating AFK spot dito, makikita natin na nagsaspawn ng mga creepers yung ating creeper farm. Pero dito sa kabila rin, meron din mga creepers sa farm na ginawa ng ating mga kasama. So ito, nag-AFK ako ng 30 minutes para ma-check lang kung gaano kaganda yung drop rates ng aming mga farms dito. So uunahin natin yung farm na ginawa ng ating mga kasama dito. So 30 minutes, ganito karaming nakuha natin sa farm nila. Tinanggal ko lahat ng gunpowder dito sa first row. So lahat ng mga gunpowder na nakuha natin mula sa first row ay yung mga bagong gunpowder. So 30-minute AFK session natin. And dito sa ating creeper farm, nakuha pa tayo ng experience. Oh, look at that! Sobrang mas madami pa tayo nakuha dito. Yung dahilan ay syempre mas madami tayong spawn platforms na ginawa, pero pati rin nahulog tayo pero mas importante pa yung looting 3 sword natin gumagana sa ating trident killer doon. Ang galing ko lumipad. Gumagana doon sa creeper farm na ginawa ko. Iba kasing tridents yung nandun sa creeper farm na ginawa ng ating mga kasama, pero ang ganda ng ating farms. And ito, gumawa ako ng super simple modification sa creeper farm ng ating mga kasama. And syempre, nagpaalam ako ito. Tanggalin natin yung mga creepers dito. Pero yung modification na ginawa ko, super simple redstone lang. Tinutulak niya yung mga blocks para walang mahulog na creepers papasok dito sa Trident Killer. At makakapasok tayo safely doon sa kill chamber at kunin yung mga tridents para tayo mismo yung magtapon at gumana yung looting 3 habang nag-AFK tayo para mas dumami pa gunpowder natin. Dito naman sa creeper farm na ginawa ko, inom tayo ng invisibility potion dahil gusto ko rin sana gawa ng yung parang modification na ginawa natin dun sa creeper farm ng ating mga kasama. Nagagawa tayo ng paraan para ma-close off yung trident killer natin at makapasok safely para kunin yung mga tridents para magamit rin nila yung ating creeper farm. And ito, test natin kung kita tayo ng buti na lang may tubig dun sa sa trident killer para na-protect yung ating mga blocks dyan at yung redstone hindi niya nasira. So, nakita ata tayo ng creeper nun kahit naka-invisibility potion tayo dahil may hawak tayong tools or blocks. So, ito, kailangan natin magmadali. Baka mahulugan tayo ng creeper. So, ito, linalagyan ko ng sticky pistons dito para matulak nila yung mga blocks at maharangan yung ating trident killer. Walang mahuhulog na creepers dyan. Okay, let's na muna tayo here. Baka mahulugan tayo ng creeper. Pero hinaharangan. Gusto natin maharangan yung ating trident killer para makapasok tayo safely, makuha yung trident, and matapon ng ating mga kasama kung gusto nila gamitin yung ating creeper farm. Yes, look at me, wala akong mukha. And ito na, natapos ko na yung redstone para dun sa mga pistons na ninagay natin. Medyo mas magulo yung redstone nyo ito. Kita nyo, medyo mas makalat. And simple lang naman siya. Pag i-activate natin yung lever na to, matutulak yung mga blocks para maharangan yung parang butas at walang makakapasok dyan sa trident killer natin na creepers. At pag i-activate natin ulit, ayun na sila, yes, and pwede na natin sila patayin. So kung i-activate natin yung lever para maharangan yung ating trident killer, makakapasok safely mga tao para kunin yung tridents at sila mismo magtapon dyan sa loob ng trident killer para gumana yung looting 3 sa kanila. So ngayon ang gumagana yung looting 3 natin sa parehong creeper farms dito sa tabi natin. Tingnan natin yung drop rates after 30 minutes na naman of AFKing. So ito, pag bumaba tayo dito, by the way, dinagdagan ko yung chest nila dito. Ito, and ito, ito yung nakuha natin sa kanilang creeper farm, sa creeper farm nila Popoy. And what is that? Wait, what is that? Ano nangyari doon? Ano yun? Okay. Buti di tayo nasabugan nun. Pero ito, yung creeper farm natin. Ganito karami yung nakuha natin. After 30 minutes. Ay, wait. May gunpowder nga pala ako dito nun. Ilan ba sila kanina? 48 ata. Parang ganun. So, ganito karaming gunpowder yung nakuha natin. After 30 minutes of AFKing dito sa joint creeper farm namin. Yes. And ito na tayo sa may base area namin ulit dahil gagawa na sana ako ng sugarcane farm nung napansin ko tong villager na to. Nakalabas siya sa ating village walls over there. Tingnan nyo yun, ang lalaki ng mga pader natin dyan. Nakakalabas yung villager. Paano kaya niya nagawa yan? Pero ito isang example. Nakakalabas pa rin mga villagers natin for some reason.
Buti na lang talaga nahihila ng lead yung mga boats na to. And ito, may baboy na rin na nakasakay with our villager. And ito, pag nag-swimming tayo dito sa river na to, medyo mas mahirapan pa tayo dahil hindi natin mahihila pataas yung ating boat. So ito, susuntukin natin gently yung boat ng ating villager para mahanap yung safe spot kung saan siya pwede tamaan ng sword. At ayan, nakalabas na siya. And makikita nyo dito, yung walls ng ating village, sinimulan ko na gawin parang double layer. Ito, yan yung first layer. Ito yung pangalawang layer para sana maiwasan na yung makakalabas yung ating mga villagers. Ayun, pasaway talaga, lumalayo pa. Ayun na nga yung butas sa wall. Bumalik na nga dyan sa loob. Ito talaga mga villagers natin, mga pasaway. Pero ito na tayo sa tabi ng ating base dahil dito ko sinetup yung magiging sugarcane farm natin. At ito yung redstone para sa ating sugarcane farm. Hindi naman siya super intense redstone ata. Medyo, baka gets yun pag tinignan nyo. Dito, pag i-activate natin yung lever, yung redstone natin ay na-activate itong mga dispensers na to na lalagyan natin ng bone meal para ito, iba-bone meal nila yung mga sugarcane na yan sa loob. At pag tumayo lang tayo dun sa gitna, dun sa tubig na yun, magkakaroon tayo ng maraming sugarcane. Kaya ito na ako with bone meal. Ilo-load na natin yung bone meal natin dito sa mga dispensers natin. Yes. Medyo malakas sa bone meal itong natin. Yung ating sugarcane farm, hindi siya yung type of sugarcane farm na na parang hihintayin natin tumubo mag-isa yung mga sugarcane tapos i-harvest ng mga redstone ewan natin. Nope, ito gagamit tayo ng bone meal para mapabilis yung growing process ng sugarcane. Pero kasi kung tingnan nyo kung paano siya gumana, pag i-activate natin to, sobra dami natin makukuhang sugarcane mula lang sa 3 sugarcane na nilagay natin dito. Yes, at medyo maingay lang pag tumayo tayo dito sa gitna. Pero yeah, pag tumayo lang tayo dito, dami natin sugarcane na kukuha. Tingnan nyo yan. Yes, so yeah, yung redstone na nakatago na kanina, simple lang siya. At yeah, siguro gets yun naman ako na nangyayari dito na. Binobonil lang yung ating mga sugarcane dito at hina-harvest sila ng mga piston. And medyo napansin ko parang off yung timing ng isang piston dito. Kita nyo, medyo noo na to. Pero yeah, ang dami nating sugarcane na nakukuha. At hindi pa tapos tong farm na to. Nakikita nyo, merong sugarcane na nag-iipon dito sa taas. So, lalagyan pa natin siya ng bubong. Pero, yeah, super simple lang. Dami nating sugarcane na nakuha. And, yeah, yun nga. Medyo malakas siya sa bone meal. So, siguro, kailangan nyo rin ng magandang source of bone meal. Pero, yeah, yun na muna yung ating episode for today, guys. Parang wala tayong masyadong ginawang super intense sa episode na to. Maraming building lang. Pero mga importanteng building yan. Dahil ito, tingkita nyo, dami na nating sugarcane dito sa ating inventory para makagawa tayo ng maraming papers para sa ating rockets. At yeah, syempre, yung ating creeper farm. Dami na nating gunpowder. And yeah, makakalipad na tayo kung saan-saan dito sa ating realm. So, thank you for watching mga tao at magkita-kita na lang ulit tayo sa next one. And of course, Merry Christmas din sa inyong lahat. Have a great day. Goodbye!